Kabanata 2411. I didn't. I saw the news early in the morning and was shocked. I haven't dared to drink a sip of water until now. Huminga ng malalim si Pisces at sinabing, ito ba ay isang natural na sakuna o sakuna na gawa ng tao? Ito ay talagang kakilakilabot. Hindi mahalaga kung ito ay isang natural na sakuna o isang gawa ng tao na sakuna, ito ay hindi maliit na bagay. Hindi nagtagal, nagmaneho si Thomas sa ospital. Matagal nang naghihintay si Eric dito. Nang makita niya si Thomas na paparating, mabilis niya itong pinapasok sa ward. Nakita niya ang isang pasyente na nakahiga sa hospital bed na nakapikit at nanginginig ang katawan. Kahit na sobrang init, ang lamig niya na parabang kakalabas lang niya sa freezer. Lumapit ang isang doktor at sinabing, Mr. Mayo, hayaan mong sabihin ko sa iyo ang pangkalahatang ideya ng kasalukuyang sitwasyon. Ang virus ay kumalat sa pamamagitan ng mga mapagkukunan ng tubig. Pagkatapos uminom ng tubig na may virus, ang virus ay magtatago sa katawan ng tao. Gayunpaman, ang pagtatago ay hindi nangangahulugan na ito ay magdudulot ng pagsiklab. Sa kasalukuyan, mahigit 100,000 tao ang natagpuang may virus na nakatago sa kanilang mga katawan at 122 sa kanila ay nasa malubhang kondisyon. Ang nakakatakot ay ang mga sintomas ng mga taong ito ay hindi pareho. Ang ilang mga tao ay nakaramdam ng lamig sa buong katawan habang ang iba ay nakaramdam ng sobrang init. Bilang karagdagan, ang ilang mga tao ay nakaramdam ng labis na pangangati at ang ilan ay nagsusuka. Iba-iba ang reaksyon ng bawat isa sa virus. Napakalakas ng virus na ito. Maaari itong magpakita ng ganap na iba't ibang anyo ayon sa iba't ibang pangangatawan ng bawat tao at atakihin ang host na may pinakamalalang ruta. Mamantong hininga ang doktor at sinabing, ang pinakanakakatakot ay ang virus na ito ay matutuklasan lamang pagkatapos na makapasok sa katawan ng tao. Ito ay hindi matukoy kung ito ay nasa tubig. Sa kasalukuyan, ito ay haka-haka lamang na mayroong isang problema sa pinagmumulan ng tubig at walang matibay na ebidensya. Sa madaling salita, ang posibilidad ng mga mapagkukunan ng tubig na magkaroon ng mga problema ay ang pinakamataas. Gayunpaman, hindi ito ganap na tiyak. Matapos pakinggan ang paglalarawan ng doktor, kumunat ang noo ni Thomas. Napakalakas talaga ng virus na ito. Ang kalagayan ng pagsiklab ay hindi tiyak. Maaari rin itong ganap na maitago at lumitaw lamang pagkatapos makapasok sa katawan ng tao. Ang kakayahang ito ay hindi na maihahambing sa mga ordinaryong virus. Hayaan mo akong tingnan. Umupo si Thomas sa gilid ng kama ng ospital at nagsagawa ng komprehensibong pagsusuri sa pasyente. Pagkatapos ng ilang inspeksyon, gumamit pa siya ng pilak na karayom sa pagsubok. Hinayaan niyang makapasok si Brett sa katawan ng pasyente at sinubukang gamitin ang Brett para ikalat ang virus. Walang saysay ang resulta. Hindi siya natulungan ng hininga sa virus na ito. Buntong hininga. Nahaharap sa makasaysayang problemang ito kahit isang nangungunang eksperto tulad ni Thomas ay tila walang magawa sa isang sandali. Paano na? Tanong ni Eric. Umiling si Thomas. Baka sa kanyang ekspresyon na siya ay tulad ng clueless. Biglang may naisip si Thomas at muling sinuri ang pasyente. This time, may matinding pagtataka sa mga mata niya. Ito. Paano ito posible? Nag-aalalang tanong ni Eric, anong imposible? Thomas, ano ang natuklasan mo? Tinitigan ni Thomas ang pasyente at napalunok. Hindi makapaniwalang sabi niya, kung tama ang pagsusuri ko, ang virus sa katawan ng pasyente ay talagang kapareho ng ancestral water na binigay ni Locke. Tubig ng ninuno. Ang Heart Eater, ang mababang produkto na nilikha ni Lord Vedastos sa pamamagitan ng ancestral water, ay sapat na nakakatakot. Ang kapangyarihan ng ancestral water ay mas malaki kaysa sa Heart Eater. Ang problema ay medyo mahirap makuha ang ancestral water. Noon, gusto ni Thomas na kumuha ng ancestral water para pag-aralan para malutas ang misteryo ng Heart Eater. Nagsumikap siya ng husto upang makuha ang 5 elemento upang makakuha ng ancestral water. Umasa din ang Dragonhead sa ancestral water upang pasiglahin ang potensyal sa kanyang katawan. Napakahirap makuha ang ancestral water. Ngunit bakit ang isang ordinaryong tao ay lason ng ancestral water? Hindi lang isa o dalawa. Daan-daang libong tao ang nalason ng ancestral water sa parehong oras. May kinalaman kaya ito kay Locke? Kabanata 2412.
Matapos pakinggan ang paglalarawan ni Thomas, nagpakita rin si Eric ng pagkabigla at sinabi ang dalawang salita, as expected. Ano ang ibig niyang sabihin, gaya ng inaasahan? Posible bang alam ni Eric na si Locke ang nasa likod nito simula pa lang? Thomas, sumunod ka sa akin. Dinala ni Eric si Thomas sa isang bakanting ward at nilock ang pinto. Umupo ang dalawa sa sulok ng ward. Pulong niya, may isang balita na hindi ko pa ini-announce sa publiko, ibig sabihin, bukod sa Celandine City, higit sa 10 lungsod ang may problema. Alam mo ba kung aling mga lungsod sila? Naningkit ang mga mata ni Thomas. Alam na niya ang gustong sabihin ni Eric. Sa nakaraang pagpupulong, malinaw na sinabi ni Eric na higit sa 10 lungsod sa buong bansa ang kontrolado ni Locke. Ngayon, nagkaroon ng higit sa 10 lungsod kung saan ang mga residente ay nalason. Nagkaroon ba ng ganoong pagkakataon? Sinabi ni Thomas, ang mga residente ay nalason ng ancestral water. Mahigit sa 10 lungsod ang lahat ay nasa ilalim ng kontrol ng mga puwersa ng Locke, kaya halos isang katiyakan na Locke ang dahilan nito. Tumanggo si Eric bilang pagsang-ayon. Pareho silang mukhang problemado. Kung ang 150,000 tao ay nalason sa isang lungsod, magkakaroon ng higit sa 2 milyong mga tao na nalason sa higit sa 10 lungsod. Ang bilang na ito ay medyo nakakatakot. Alam na alam ni Thomas ang kapangyarihan ng ancestral water. Mayroon itong dalawang function, una sa lahat, maaari nitong hayaan ang mga tao na ilabas ang potensyal ng buong katawan sa maikling panahon. Pangalawa, ito ay kontrolado ng Locke at mamamatay anumang oras. Malinaw, pinalaganap ni Locke ang lason ng ancestral water sa higit sa 10 lungsod upang makontrol ang mga ordinaryong inosenteng mamamayan na ito. Hanggat gusto ni Locke, maaari nilang patayin ang mga ito anumang oras. Ang mga ito ay maaaring maging mahirap. Ani Eric, naghanda na kami at isasagawa na sana ang netfalling operation para mahuli si Locke. Gayunpaman, gumamit sila ng matinding taktika kaya hindi kami maaaring kumilos ng walang ingat. Kung tumindi ang sigalot sa panahong ito, maaaring mabalisa si Locke at magpasyang mamatay kasama ang 2 milyong tao na iyon. Kung nangyari iyon, sino ang makakatagal? Si Eric at ang iba ay malamang na maging makasalanan sa paglipas ng panahon. Sinabi ni Thomas, sa oras na ito, hindi lamang sila pinananatiling hindi kumikibo, ngunit sila ay hostage ni Locke. Ang problemang ito ay medyo seryoso. Noong nag-uusap silang dalawa ng mga estratehiya, muling nangyari ang hindi inaasahang sitwasyon. Tumunog ang phone ni Eric. Pagkatapos sagutin ito, sinabi ng isang pulis, Mr. Wood, manood ka ng TV. Agad namang binuksan ni Eric ang TV para manood. Nakita nila ang isang lalaking nakadamit bilang isang abogado na seryosong nakaupo sa screen ng TV at kinakausap niya ang lahat. Hello sa audience na nakaupo sa harap ng TV. Let me introduce myself. Ako ang personal assistant ni Locke at may gusto akong sabihin sa inyo. Una sa lahat, naniniwala ako na marami na ang nakakaalam na mahigit 2 milyong tao sa buong bansa ang nalason. Sa totoo lang, ang lason na iyon ay tinatawag na ancestral water at kami ang may gawa nito. Haha, baliw talaga siya para maglakas loob na umamin sa katotohanan ito sa mga tao sa buong mundo. Hindi lamang iyon, ang mas nakakatakot na bagay ay darating pa. Hayaan mong sabihin ko sa lahat ang masamang balita. Ang mga umiinom ng ancestral water ay hindi na kayang kontrolin ang kanilang sariling buhay dahil silang lahat ay nasa ilalim ng aming kontrol. Maaari naming patayin ang sinumang nakainom ng ancestral water anumang oras. Ibig sabihin, may kasalukuyang 2 milyong hostage sa aming mga kamay. Ang pahayag na ito ay pareho sa kung ano ang espekulasyon ni na Thomas at Eric. Ang Locke ay nakakuha ng 2 milyong tao bilang mga hostage at hindi nila alam kung anong uri ng labis na mga kahilingan ang kanilang itatanong. Lahat ay makatitiyak dahil hindi kami mga mamamatay tao at hindi kami papatay ng mga tao ng walang dahilan. Ang dahilan kung bakit kami kumukuha ng 2 milyong tao bilang mga hostage ay dahil din sa kami ay nasa panganib. Napilitan kaming gawin ito. Tila naramdaman na ni Locke ang panganib at alam niyang gagawa ng aksyon ng opisyal para simulan ang netfalling operation, kaya in-advance na nila ang hakbang na ito. Kabanata 2413. Napakasama. Ang gusto lang namin ay kaligtasan. As long as we're safe, siguradong hindi namin pahihirapan ang lahat. Kung ligtas kami, walang mamamatay. Ngayon, mayroon akong isang maliit na kahilingan upang matiyak ang kaligtasan ng lahat.
Inihiling ko na uminom kaagad si Thomas ng ancestral water. Ang taong ito ay talagang abala para sa kanyang kamahalan at dapat namin siyang panatilihin sa ilalim ng aming kontrol para sa aming sariling proteksyon. Patawarin mo kami sa abala. Bibigyan lang namin ang lahat ng kalahating araw para isaalang-alang ito. Sisimula ng emperador ang pagpatay ng mga tao kung hindi hahakbang si Thomas at uminom ng ancestral water ngayong hapon. Okay. Nasabi ko na lahat ng gusto kong sabihin. Palam. Nagdilim ang screen ng TV, pati na rin ang mukha ni Eric. Tinipa niya ang basurahan at mabangis na sinabi, ano ito? Ikaw lang ang tanging tao sa mundo na makakagawa ng panlunas sa lason ng ancestral water, Thomas. Kapag uminom ka ng ancestral water, makokontrol ka nila. Hindi mo ba kailangang sundin ang bawat utos ni Locke noon? Maaari pa nga niyang hilingin sa iyo na magpakamatay. Kung patay ka na, walang ibang makakagawa ng antidote sa ancestral water. Magkakaroon siya ng kontrol sa buhay ng 2 milyong tao. Maaari rin siyang magpatuloy sa pangangalap ng mga bagong bihag at gawin ang anumang gusto niya sa puntong iyon. You absolutely can't die, Thomas. You can't drink ancestral water. Sa sinabi na, ang problema ay posible ba? Iniling ni Locke na uminom si Thomas ng ancestral water kapalit ng 2 milyong buhay. May mga taong isinakripisyo bawat segundo kung tatanggihan niya itong inumin. Papayagan kaya ni Thomas na mangyari ang ganito? Dahil alam na natin kung nasaan si Locke, bakit hindi na lang natin singilin? Pilit na bulalas ni Eric. Hindi, sagot ni Thomas. If we charge straight in, everyone will die. Kahit na makuha natin ang ating mga kamay sa Locke, 2 million others would die alongside us. Hindi tayo papayag na mangyari ang ganito. Ngunit kung hindi nila ginawa iyon, ano pa ang dapat nilang gawin? Sandaling natahimik ang dalawa. Kung pipiliin ni Thomas na isakripisyo ang kanyang sarili, maaari nilang pansamantalang lutisin ang krisis, ngunit ano ang mangyayari pagkatapos nito? Walang ibang makakagawa ng panlunas sa ancestral water. Ngunit kung hindi isinakripisyo ni Thomas ang kanyang sarili, 2 milyong tao ang mamamatay sa lalong madaling panahon. Iyon ay isang mas hindi katanggap-tanggap na resulta. Nasa dilema siya. Maganda kung makakagawa ako ng isang antidote para sa ancestral water ng mabilis, dagdag ni Thomas. Madaling sabihin, ngunit magagawa ba ito? Agad na lumabas si Thomas sa silid at sinabing, sisimulan ko na agad ang pananaliksik. Kailangan kong i-crack ang code sa kalahating araw. Inilalagay niya ang kanyang buhay sa linya para sa pananaliksik na ito. Kung magtagumpay siya, maliligtas ang 2 milyong tao at tuluyang mawawala ng epekto ang ancestral water. Ngunit kung siya ay nabigo, ang buhay ni Thomas ay hindi mailigtas. Phew! Huminga ng malalim si Thomas. Siya ay nasa ilalim ng matinding pressure. Kabanata 2414. Para sa gayong hinihingi na pananaliksik, ang kalahating araw ay talagang napakaikli. Kinuha ni Thomas ang pinakamahusay na mga doktor at mananaliksik na mahahanap niya para magtrabaho sa isang detalyadong pag-aaral ng ancestral water. Noong nakaraan, mahirap makamit ang mga tagumpay sa pananaliksik sa ancestral water. Iyon ay dahil ang pag-iisip kung paano lumikha ng isang antidote para sa ancestral water ay mahirap. Sa kabilang banda, ito rin ay dahil ang pagkuha ng ancestral water ay napakahirap. Dahil kakaunti lang ang mga sample nila, hindi maganda ang resulta. Gayunpaman, iba na ngayon. Dahil ang buong supply ng tubig sa lungsod ay ginawang ancestral water, nakuha nila ang mga sample sa kanilang kaiganhawahan. Ito ay naging mas madali para kay Thomas at sa iba pa na makuha ang mga materyales. Sa pamamahala ni Thomas, daan-daang mga mananaliksik ang nagsasagawa ng malawakang pag-aaral sa loob lamang ng kalahating araw. Sa kasamaang palad, ang mga bagay ay hindi naaayon sa plano. Nabigo pa rin si Thomas. Muntik na naming makuha. Malapit na kaming gumawa nito. Napabuntong hininga si Thomas. Sa totoo lang, 99% kumpleto ang kanilang pananaliksik at 1% na lang ang kailangan bago nila ito matapos. Ngunit hindi pa rin sila nakarating. Una, mayroon silang isang mahigpit na deadline upang matugunan. Pangalawa, imposibleng harapin ang susi na 1% natitira sa pag-unlad. Kahit na ang 100 pinakamahuhusay na mananaliksik sa mundo ay natipon, hindi pa rin sila nakakagawa ng isang pambihirang tagumpay. Ang ancestral water ay tunay na numero 1 lason sa mundo. May nangyaring mas nakakatakot.
Kasunod ng kabiguan ni Thomas at ng iba pa, mayroon ng mga namatay dahil hindi nila kinaya ang toxicity ng ancestral water. Tinimulan na ng Locke ang kanyang pag-atake. Dahil sa takot ang mga tao kay Locke, nagsimula silang tumutok kay Thomas. Isakripisyo si Thomas at iligtas ang 1,000,000 buhay ng mga tao. Thomas, huwag kang duwag at lumabas ka. Hindi mo hahayaang mamatay ang 1,000,000 tao dahil lang sa iyo. Kailangan mong managot sa mga mamamayan ng higit sa 10 lungsod. Lumabas ka. Ang isang malaking bilang ng mga mamamayan ay nagtipon sa paligid ng ospital at nagsimulang magmura at sumigaw. Pinulag sila ng takot sa kamatayan. Kaya ano ang malaking bagay tungkol sa pagsasakripisyo kay Thomas hanggat maaari silang manatiling buhay? Lahat ng uri ng masasakit na salita ay lumabas sa kanilang mga bibig. Ang tanging layunin nila ay mamatay si Thomas sa lalong madaling panahon. Kapag namatay si Thomas, hihinto ang Locke at mabubuhay sila. Ang mga taong ito ay lubusang nakalimutan kung gaano kahirap si Thomas na nagtrabaho para sa lungsod at kung gaano karaming pagsisikap ang ginawa niya upang matiyak ang kanilang kaligayahan. Ang alam lang nila ay kung mamatay si Thomas, mabubuhay silang lahat. Parami ng parami ang mga mamamayan ang nagsimulang magtipon at ang ospital ay napapaligiran ng napakaraming tao. Walang nakapasok na umalis. Dumating man ang malaking bilang ng mga pulis, hindi pa rin nila makokontrol ang napakaraming tao. Ang sitwasyon ay kritikal. Sa ospital, hinampis ni Eric ang kanyang kamao sa mesa at sumigaw, ang mga taong ito ay talagang walang moralidad. Hindi ba nila alam kung gaano kalaki ang naiambag ni Thomas sa Celandine City? Wala silang pakialam. Ang inaalala lang nila ay iligtas ang kanilang sariling buhay. At saka, sa tingin ba nila mabubuhay sila kapag namatay si Thomas? Si Thomas ang nag-iisang tao sa planeta na makakagawa ng panlunas para sa ancestral water. Halatang ginagamit ni Locke ang ancestral water para patayin si Thomas at sirain ang tanging pag-asa natin. Bakit hindi ito maintindihan ng grupo ng mga moron na ito? Hindi naman sa hindi nila naiintindihan, mahinahong sabi ni Thomas habang papalapit sa kanya, kaya lang wala silang ibang pagpipilian. Dumating na ang takdang oras at may namamatay bawat minutong lumilipes bilang resulta ng lason ng ancestral water. Wala silang pagpipilian sa ilalim ng pag-asam ng kamatayan. Ang tanging paraan na inakala nilang makakaligtas sila ay ang palibutan ng ospital at pilitin si Thomas na magpakamatay. Si Locke ang dapat sisihin. Kabanata 2415. Huminga ng malalim si Eric, Thomas, kahit umabot na sa puntong ito, nananatili ka pa ring napakabait. Wala akong masasabi kundi ang piliin ang kamatayan dahil nabigo ang pananaliksik. Nagpakawala ng mahabang hininga si Thomas. Bago ako mamatay, gusto kong makausap ang pamilya ko sa telepono. Originally, pumunta si Emma at ang iba pa sa Celandine City dahil gusto nilang makasama muli si Thomas. Sino ang nakakaalam na ito ay naging isang sitwasyon sa buhay at kamatayan? Ang mundo ay parang larong chess, naging unpredictable ang lahat. Nang si Thomas ay nakikipag-video call sa kanyang pamilya, si Emma ay naliligo na sa kabilang dulo. Siya ay umiiyak at sumisigaw kay Thomas na huwag maging pabigla-bigla at sinasabing marahil ay may puwang pa para sa mga bagay na lumingon. Iyon ang naisip niya, ngunit hindi iyon ang nangyari. Sa bawat minutong hinahatak ni Thomas, mas maraming tao ang namamatay bilang resulta ng ancestral water at ang takot at galit ng karamihan ay lumaki. Hindi na sa kanya ang buhay ni Thomas. Honey, alagaan mo ang bata. Mahal kita. Iyon ang huling sinabi ni Thomas sa kanyang asawa. Pagkatapos ay pinatay niya ang video call at determinadong lumabas sa pasukan ng ospital. Lumapit siya sa crowd. Nakapila ang 12 Golden Zodiac. Ang ekspresyon ng lahat ay tense at puno ng dalamhati. Lumapit si Thomas sa microphone na nakaset up kanina at marahang umubo. Kung may papalit ko ang buhay ko sa buhay ng milyon-milyong tao, mamamatay ako ng walang pagsisisi. Ako ay parang isang kislap. Kapag ako ay namatay, ang apoy ay hindi namamatay. Sa halip, ito ay magliliyab ng mas maraming spark. Naniniwala ako na ang mundo ay hindi kailanman lalamunan ng kadiliman. Pagkatapos niyang sabihin ang mga katagang iyon, isang binata ang nakitang naglalakad palabas ng karamihan. Nagsalita siya habang naglalakad, Mr. Mayo, I'm sorry. Dahil napakatalino mong tao, kailangan kitang tingnan sa pagkakataong ito kung sakaling magtangka kang magsuicide, magsuot ng disguise o gumamit ng ibang paraan para lokohin ulit kami.
Mukhang natuto si Locke sa karanasan ni Dragonhead, Dragonclaw, at Lord Vedastos. Bahagyang tumawa si Thomas at hinayaan ang binata na tingnan siya. Una, sinigurado niya na si Thomas talaga si Thomas, hindi si Aquarius o ibang tao. Susunod, inilagay niya ang Asclepius Needles ni Thomas, tinitiyak na hindi siya gagamit ng pseudocide. Pagkatapos, masusing sinuri niya ang katawan ni Thomas upang matiyak na walang puwang para sa mga pagkakamali. Sige, inumin mo na itong tasa ng ancestral water na inihanda ni Locke para sa iyo, Mr. Mayo. Kinuha ni Thomas ang tasa ng ancestral water mula sa kamay ng binata, itinaas ang ulo, at ibinaba ang lahat. Isa si Thomas sa 2 milyong tao na nalasan ng ancestral water. Matapos panuurin si Thomas na nilamon ng ancestral water, isang masamang ngiti ang lumitaw sa gilid ng bibig ng binata. Thomas, ang buhay mo ay nasa kamay na ni Locke. Ikaw ang nag-iisang batong katitisuran sa kanyang kamahalan, at pagkatapos kang maalis, wala nang sinuman sa mundong ito ang makakagawa ng panlunas sa tubig ng ninuno. Makakaalis ka ng payapa. Sa sandaling binigkas ang mga salita, si Thomas ay nakitang bumagsak sa lupa ng mahina. Nanginginig ang buong katawan niya at bumubula ang bibig. Si Locke ang nagmamanipula sa kanya mula sa malayo at nagtitrigger ng lason ng ancestral water. Si Thomas ay hindi naglagay ng isang aksyon sa oras na ito, at hindi rin niya nagawang gumamit ng pseudocide. Dahil napilitan siyang uminom ng ancestral water, ganap na walang posibilidad na mabuhay siya. Ang 12 Golden Zodiac ay hindi man lang nangahas na idilat ang kanilang mga mata para manood. Isa-isa nilang napalingon. Palubog na ang araw sa kanluran. Sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ng karamihan, si Thomas ay kumaibot sa sakit hanggang sa siya ay namatay. Ang Diyos ng digmaan ng henerasyon ay namatay sa isang kakilakilabot na kamatayan sa huli. Patay na si Thomas. Inakala ng mga tao na iyon na ang wakas nito at ang kanilang buhay ay maaaring malaya sa mga banta. Gayunpaman, lahat sila ay mali. Wala pang 5 minuto pagkamatay ni Thomas, lumiwanag ang malaking screen sa plaza, at sa pagkakataong ito, personal na nagpakita si Locke sa harap ng karamihan na nakasuot ng maskara. Tinabi niya sa matinis na boses, patay na si Thomas, at walang sinuman sa mundo ang makakagawa ng panlunas sa ancestral water. Ang iyong buhay ay nasa aking mga kamay. Ako ang iyong Panginoon. Kabanata 2416. Sa sandaling iyon, ang pangkalahatang publiko ay biglang natigilan na parang tinamaan ng kidlat. Ang lahat ay nasa mga tambakan. Marami sa mga may mahinang psikolohikal na lakas ay direktang bumagsak sa lupa. Naniniwala sila na ang kamatayan ni Thomas ay maaaring ipagpalit para sa kanilang sariling kaligtasan. Ngunit sino ang nakakaalam? Sa huli, wala silang nakuha, at ang Locke, gaya ng dati, ay ginamit ang kanilang buhay bilang isang bargaining chip upang pilitin ang mga autoridad na makinig sa mga salita ng kanyang kamahalan. Walang antidote sa ancestral water ang malilikha ng pagkakataon. Ang buhay ng mga tao ay nasa kamay pa rin ng kanyang kamahalan. Sa tuwing gusto ng Locke na mamatay sila, mamamatay sila ng walang anumang kakayahang lumaban. Gayunpaman, hindi ito ang pinaka-nakakatakot na bahagi. Ang mas nakakatakot pa rito ay ang tanging taong makakalikha ng panlunas sa ancestral water ay pinilit nilang mamatay ng buhay. Imposibleng lumikha ng panlunas sa ancestral water kung wala si Thomas. Si Mr. Cole at Elliot ay namatay na lahat, si Thomas ang huling taong nakabisado ang pamamaraan ng paghugpong, at ang kanyang kamatayan ay opisyal na minarkahan ng ancestral water na hindi malulutas. Maraming tao ang umiiyak sa kawalan ng pag-asa, hindi alam kung ano ang gagawin. Nagsisi sila sa kanilang ginawa. Sa sandaling iyon, namiss nila ang taong laging kayang tumayo para sa lahat anumang oras na si Thomas, ang Diyos ng digmaan, na tila hindi kailanman mapapatay. Sila ang nagtulak sa pagkamatay ni Thomas. Hindi. May lumuhad sa harap ng katawan ni Thomas, ngunit huli na para magsisi ngayon. Walang magandang paraan para mailabas ang kanilang pagkadismaya maliban sa pag-iyak. Isa-isang lumuhad ang mga tao, nahihiya sa kanilang mga ginawa laban kay Thomas. 10,000 tao ang lumuhad sa paligid ng ospital, nagbabayad sala para sa kanilang mga kasalanan at nagsisi para sa kanilang mga hanggal na aksyon. Iyon ang pinakadelikadong nagawa nila sa buhay nila. Sa orihinal, mayroong isang tao na maaaring maging karapat-dapat na umasa, ngunit pinalayas nila siya sa kamatayan. God, how they wish na maibalik nila ang orasan para hindi mangyari ang trahedya ng kasaysayang ito.
Sa kasamaang palad, ang pill of regret ay hindi kailanman umiral sa mundong ito. 10,000 tao ang lumuhad ng mahabang panahon sa harap ng ospital. Tumayo ang 12 Golden Zodiacs na sina Pisces at Aquarius at dinala ang bangkay ni Thomas sa ospital, kapwa may malungkot na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Ang 12 Golden Zodiac ay hindi madaling lumuha kahit na ang kanilang mga puso ay lubos na nadurog. Ngayon, lahat sila ay lumuluha. Lalong nadurog ang puso ng pamilya ni Thomas at gustong mamatay. Umiyak si Emma hanggang sa mawalan siya ng malay. Ang buong lungsod ng Celandine ay nasa estado ng pagluluksa. Madilim din ang langit. Nakabaligtaran. Nakangiting sinabi ni Locke sa malaking screen. Eric, alam kong sinigurado mo ang aking lokasyon at nagbabalak laban sa akin. Paumanhin, ngunit hawak ko ngayon ang buhay ng 2 milyong tao sa aking mga kamay. Kung ikaw pilitin mo ako, ikaw at ako ay mamamatay. Ngayon, inuutusan kitang maghanda ng helicopter para sa akin sa loob ng 12 oras at i-escort ako ng ligtas sa ibang bansa. Kapag ako ay matatag at ligtas, ang buhay ng 2 milyong tao na ito ay magiging ligtas. Kung hindi, lahat ng iyon ay kailangang ilibing kasama ko. Tinitigan ni Eric ang malaking screen at marahas na sinabi, pinatay mo na si Thomas gamit ang pukana na ito, at ngayon gagawa ka na naman. Hindi man lang ako makikipagdeal sa isang tulad mo na walang kredibilidad. Masaya si Locke. Paumanhin, hindi na tanong kung nagmamalasakit ka sa akin o wala. Dapat mong gawin ang sinasabi ko. Dapat mong maunawaan na hawak ko ngayon ang buhay ng 2 milyong tao sa aking mga kamay bilang bargaining chips. Can you afford to take the magsusugal? Kabanata 2417. Halata namang hindi kayang sumugal si Eric sa pagkakataong ito. Pero wala siyang choice. Ang tanging pagpipilian niya ay makinig sa anumang sasabihin ng kabilang partido at maghanda ng helicopter sa loob ng 12 oras. Hindi lang iyon. Hihilingin din sana niya sa kanyang mga nakatataas na tulungan si Locke na makaalis ng bansa. Nagalit si Eric sa pag-iisip nito. Ano ito? Umalis siya sa galit para harapin ang iba pang bagay. Ang kalangitan ng Celandine City ay natatakpan ng mga ulap. Ang patriarka, si Declan, ay nasa kanyang hardin sa bahay ng Listeria. Tinitigan niya ang mga lantang bulaklak habang nagdadalamati. Buong buhay niya ay ginugol sa pagsuporta kay Mr. Cole sa pag-asang makakagawa siya ng panlaban sa ancestral water. Ngunit sa pagtatapos ng araw, walang nagawa si Mr. Cole. Ang kanyang 2 disciples, Capricious Holy Hand Elliot at Thomas ay parehong patay. Wala nang sino man sa mundo ang may kakayahang lumikha ng panlunas para sa ancestral water. Sayang, puntong hininga ni Declan. Tila imposibleng masira ang sumpa na Samalot sa pamilya Mars sa loob ng mahigit 1,000 taon. Napilitan pa rin siyang maging subordinate ni Locke. Lumapit si Phoebe sa kanyang ama sa sandaling ito at sinabing, pakiusap, tumigil ka na sa pagbuntong hininga, itay. Umiti ng mapait si Declan. Hindi man lang ako malungkot kahit saglit sa puntong ito. Kailangan pa ba yon? Sinabi ni Phoebe na may determinadong boses, hindi natin unang beses na humarap sa sitwasyong ito. Sa tuwing tayo ay napaatras sa isang sulok, tiyak na tatayo si Thomas para sa atin at iikot ang lahat. Naniniwala ako na magiging pareho ito sa oras din. Walang muwang. Umiling si Declan. Kung ikukumpara sa nakaraan, iba na ngayon. Si Thomas sa nakaraan ay magagawang ibalik ang mga bagay, ngunit hindi niya ito kayang gawin sa pagkakataong ito. Nasa kamay niya ang buhay ng mga umiinom ng ancestral water. Paanong nabubuhay pa si Thomas pagkatapos niyang uminom ng ancestral water? Hindi aksidente dahil malinaw sa live broadcast na ang pagkamatay ni Thomas ay sanhi ng ancestral water. Patay na talaga si Thomas sa pagkakataong ito. Hindi ako naniniwala. Tinitigan siya ni Phoebe ng walang pag-aalinlangan at sinabing, naniniwala ako na magagawa ito ni Thomas. Naniniwala ako sa kanya. Umalis siya sa galit matapos ang kanyang pangungusap. Muling umiling si Declan habang pinagmamasdan ang pag-alis ng kanyang anak. Pagkatapos ay nagsalita siya sa kanyang sarili, gusto ko ring maniwala na kayang ibalik ito ni Thomas para sa atin. Ngunit ang totoo, kahit si Thomas ay hindi magagawa iyon. Kung tutusin, si Thomas ay isang mortal, hindi isang Diyos. Mabilis na lumipas ang 12 oras. Inihanda na ang helicopter. Napapaligiran ng mga bodyguard, nakaparada ang helicopter sa harap ng isang malaking gusali.
Lumabas ang isang lalaking nakamaskara. Ito ay ang kasumpa-sumpa na si Locke. Nakatayo si Eric sa kanyang harapan habang nakatitig sa kanya. Puno ng hinanakit ang kanyang tingin. Sumipol si Locke. Salamat sa helicopter, Hepe. Naglakad siya patungo sa helicopter na parang nanalo. Bago pa man siya nakakalahati ay biglang nagwagayway ng kamay si Eric at sumugod ang isang malaking grupo ng mga pulis, nahuli ang lahat ng mga bodyguard at na-corner si Locke. Nagulat si Locke. Nabaliw ka na ba, Eric? Sa tingin mo, malulutas mo ba ang lahat sa pamamagitan ng pag-aresto sa akin? Napakamali mo dyan. Pagsisisihan kita ngayon. Papatayin ko na ang mga taga Celandine City. Humisi si Eric. Oh really? Kung kaya mo, then be my guest. Napatulala si Locke. Kailan pa naging mayabang si Eric? Wala ba siyang pakialam sa buhay ng mga taga Celandine City? Mas mabuting huwag mong pagsisihan ito. Tinimulan ng Locke na kontrolin ang ancestral water at naghahanda na upang patayin ang mga tao ng Celandine City. Lumipas ang kalahating minuto, wala pa ring nangyari. Paano ito posible? Malamig na sabi ni Eric, walang imposible. Nakagawa na kami ng panlunas sa tubig ni Nuno, Locke. Natalo ka. Ikaw ang gumawa ng antidote. Napailing si Locke. This won't scare me. Walang sino man sa mundong ito ang may kakayahang lumikha ng antidote. O talaga? Isang pamilyar na boses ang umalangaw sa mga sandaling iyon. Si Thomas iyon. Kabanata 2418. Napatulala si Locke. Bakit buhay pa si Thomas at sumipa? No need to doubt your own eyes. Buhay pa talaga ako. Naghiwalay ang mga tao, gumawa ng paraan para sa isang napakapamilyar na figurette. Si Thomas iyon, ang mismong Thomas na pinanood ng publiko na mamatay siya. Habang naglalakad siya, sinabi niya, ang aming nakaraang pananaliksik ay umabot na sa 99% pagkumpleto. Ngunit kahit anong pagsisikap namin, ang huling 1% ay nanatili sa aming kaalaman. Noong panahong iyon, naisip ko na marahil ang tanging paraan ay na uminom ng ancestral water at maranasan ang lason mismo. Na magbibigay daan sa akin na magkaroon ng isang pambihirang tagumpay para sa huling 1%. And that was what happened. I managed to do it. Pagkatapos kong inumin ang ancestral water, sa wakas ay naunawaan ko na kung ano ang 1% at matagumpay kong nalikha ang antidote para sa ancestral water. Ngayong nalikha na ang antidote, mapuputol nito ang koneksyon mo sa ancestral water. Hindi ka na makakapatay ng tao. Natalo ka, Locke. Nawala. Dilat na dilat ang mga mata ni Locke habang hindi makapaniwalang nakatitig kay Thomas. Paano naging posible para kay Thomas na lumikha ng panlunas para sa ancestral water na ginamit ng mahigit 1,000 taon? Kung sa bagay, matagal nang naramdaman ni Locke na mangyayari ito. Kung mayroong sino man sa mundo na may kakayahang lumikha ng panlunas para sa ancestral water, ito ay si Thomas. Iyon din ang dahilan kung bakit gusto ni Locke na patayin si Thomas. Ngunit handa si Thomas na makipagsapalaran at ginamit ang kanyang sariling katawan bilang material upang malaman ang huling 1% kaya nakumpleto ang antidote. Pero, napansin ni Locke na may mali kaya nagtanong siya, I activate ko ang lason pagkatapos mong inumin ang ancestral water para mamatay ka. Kahit nalaman mo kung paano kumpletuhin ang antidote, wala kang oras. Ganito ang nangyari. Sa mismong pag-inom ni Thomas ng ancestral water, pinatay siya bago pa man siya makagawa ng kahit ano. Siguradong si Thomas ang namatay. Ito ay hindi maaaring ibang tao na nakabalat kayo bilang kanya at hindi rin ito ang kakayahan ng maliwanag na kamatayan. Kung gayon paano siya nakatakas sa kamatayan? Iyon ang hindi naintindihan ni Locke. Umiti si Thomas. Kailangan kong pasalamatan si Lord Vadestos para dyan. Salamat kay Lord Vadestos. Lalong naguluhan si Locke. Ipinaliwanag ni Thomas, ang pumatay sa akin ay hindi tubig ng ninuno kundi kumakain ng puso. Ano? Ang Locke ay lubos na nalilito. Ano ang kinalaman nito sa Heart Eater? Sinabi ni Thomas, minsan nais ni Lord Vadestos na lumikha ng panlunas para sa ancestral water, ngunit nabigo siya. Gayunpaman, hindi sinasadyang nilikha niya ang Heart Eater sa proseso na halos kapareho sa ancestral water at pagkatapos ay ginamit ito upang kontrolin ang Celandine City. Ang Heart Eater ay ang mahirap na kapalit ng ancestral water. Gayunpaman, ang Heart Eater at ancestral ay malapit na magkamag-anak, lalo na sa isang aspeto. Sa palagay ko kahit na hindi mo alam na ang dalawang lason ay nagtataboy sa isa't isa.
Tulad ng antivirus software, kung mayroon ng isang naka-install, ang isa ay direktang i-uninstall. Kung ang isang tao ay kumonsumo ng heart eater, ito ay nagtataboy sa ancestral water na natural na may parehong ugat. Kinuha ni Thomas ang heart eater ng maaga at pinahintulutan niya ang heart eater na kontrolin ang kanyang katawan. Na naging sanhi ng pagtataboy ng kanyang katawan sa ancestral water at ganap na naibigay ang mga epekto. Ang kasunod na pagkamatay ni Thomas ay peke rin. Iyon ang pagbabalik ng heart eater. Heart eater, nasa una ay isang mahinang kapalit para sa ancestral water, ay nagdulot ng kaparehong epekto ng magkabisa ang lason. Walang gaanong pagkakaiba sa pagitan ng mga epekto ng dalawang lason. Inakala ng Locke na ito ay sanhi ng ancestral water, ngunit ito ay talagang sanhi ng heart eater. Para naman sa heart eater, matagal nang ginawa ni Thomas ang antidote. Sa puntong iyon, kinuha ni Thomas ang antidote ni heart eater ng maaga, kaya hindi siya mamamatay kahit na mangyari ang pagbabalik. Matapos madala ang kanyang bangkay, ay agad itong na-resuscitate at mabilis na naka-recover. Napagtanto ni Locke ang nangyari matapos marinig ang sinabi ni Thomas. Ginamit ni Thomas ang heart eater para itaboy ang ancestral water at ginawa itong parang namatay siya dahil sa ancestral water. Pagkatapos ay ginamit niya ang panlunas ng heart eater at nabuhay muli. Kung ganoon, hindi maikikaila na kailangang magpasalamat si Thomas kay Lord Vedastos. Kung si Lord Vedastos ay hindi nag-produce ng heart eater sa simula pa lang, hindi sana nagawa ni Thomas ang gayong perpektong palabas. Bastos. Duguan kang bastos, Lord Vedastos. Sampain ng Locke. Alihin mo siya. Itinaway ni Eric ang kanyang kamay at agad namang hinuli ng kanyang mga tauhan si Locke. Nalaman nilang isa itong lalaki sa edad na 20s matapos siyang habaran. Kabanata 2419. Walang nakakaalam kung gaano kalayo ang pinamana ng titulong Emperor of Locke. Sa wakas ay nahuli na nila si Locke. Kasunod nito, tumalon si Eric sa pagkilos at nagpagulong-gulong sa kanyang paghatak sa pinakamabilis na kanyang makakaya. With that, lahat ng natitirang kasabwat ni Locke ay nahuli sa isang iglap. Naligtas ang 2 milyong inosenteng mamamayan dahil lahat sila ay kumuha ng panlunas. Muli, iniligtas ni Thomas ang araw. Upang ipahayag ang kanilang pasasalamat, nagpa siya ang mga mamamayan na magtayo ng mga estatwa ni Thomas sa lungsod ng Celandine at marami pang ibang mga lungsod. Sa bahay ng Visteria, nagmamadaling tumakbo si Phoebe patungo sa kanyang ama. She then smiled at him and said, "What did I tell you, Dad?" Tiyak na babaligtarin ni Thomas ang mga bagay-bagay, di ba? Nanalo ako. Si Declan ay nabalisa na nagsimula siyang mapunit. Masyado talagang kahanga-hanga si Thomas. Kayang-kaya niyang paikutin ang mga bagay-bagay kahit sa ganoong sitwasyon. Kasabay nito, ang sumpa na samalot sa pamilya Mars sa loob ng mahigit 1,000 taon ay naputol din. Mula noon, tuluyan nang namuhay si Declan bilang isang normal na tao. Magandang balita iyon. Sa Food and Medicine Hall. Sa sandaling si Thomas na namumuno sa 12 Golden Zodiacs ay nakarating sa kanyang bahay, ang kanyang asawa ay naghihintay na sa kanyang pintuan habang ang 2 kamay ay nasa kanyang balakang. Napuno ng galit ang mga titig niya. "Bakit mo ako tinatakot tuwing lalabas ka para sa trabaho, Thomas?" Halos mamatay na ako sa takot. Nagkibit balikat si Thomas nang pumunta sa kanyang asawa at malumanay na sinabi, "Ipinapangako ko na ito na ang huling pagkakataon. Hindi na ito mauulit sa hinaharap." Talaga. Niyakap ni Thomas si Emma at hinalikan ito sa noo. Emma pouted as she said, "Tell me honestly then. Ilang pagkakakilanlan meron ka, ilang bagay pa ba ang tinatago mo sa akin?" Let me think. Habang malalim pa rin ang iniisip ni Thomas, the Food and Medicine Hall and Caring Hospital in Celandine City both belong to me, you already know that. After a pause, he continued, "Sa akin din ang Shalom Technology at Scott's Remembrance Cultural Arts Entertainment." Nagulat si Emma. Hindi niya inaasahan na ang 2 malalaking kumpanya doon ay pag-aari ni Thomas. Hindi lang iyon. Pag-aari ko ang Mayo family ng Central City at pati na rin ang Starry Moon Pavilion. Laking gulat ni Emma na muntik na siyang mawala ng malay. Kung susumayan ng isa ang lahat ng mga ari-arian na iyon, hindi ba ito tatagal ng kahit ilang henerasyon? Panghuli, sinabi ni Thomas, may isa pang bagay na dapat kong ituro. Talagang bumalik ako sa Central City at binawi ang aking upuan bilang Diyos ng digmaan.
Ako pa rin ang Diyos ng digmaan. Thomas, nagulat, natuwa, at nagalit sa parehong oras si Emma. How dare you hide so many things from me? Nakangiting sabi ni Thomas, wala na akong itatago sa iyo. Tanong ni Emma, Tinong maniniwala sa iyo? Totoo. Kaya, formal akong humihingi ng paumanhin at iniaalok ang aking sarili bilang paghingi ng tawad. Ano ang ibig mong sabihin sa pag-aalok ng iyong sarili? Ibig sabihin ihahandog ko ang buong katawan ko sa'yo. Namula si Emma. Bastos ka talaga. Sinong gusto ng katawan mo? Hindi umimik si Thomas, binuhat si Emma sa itaas. Habang paakyat siya, sinabi niya sa 12 Golden Zodiacs, mayroon akong proyekto na nagkakahalaga ng daan-daang milyon na dapat harapin. Ilabas ang lahat sa Food and Medicine Hall. Walang mananatili sa lugar. Opo, Ginoo. Ang 12 Golden Zodiac ay sumunod sa kanilang mga utos. Pinuhat ni Thomas si Emma sa itaas at inilagay siya sa kama bago siya humiga sa kama. Nalaglag ang kurtina. Nanginginig ang kama. Si Osere, ang Diyos ng digmaan, ay nakipaglaban ng buong tapang. Bakas.